So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, tuturo ko sa inyo kung paano mag-test ng mass airflow sensor or yung MAP sensor. Okay, so simulan na natin to mga paps. So ganda mga paps, ang gagamitin ko ngayon ay multi-tester at saka yung OBD scanner. Gagamit ako ng OBD scanner para ma-confirm kung tama yung voltage na binibigay sa MAP sensor. So una natin gagawin dito, i-ground natin yung multi-tester natin. So basic na basic, ground natin to. Pakita ko sa inyo. So para sa akin, ang pinakamagandang grounding point, eto. Yan. So dito ako mag-alagay. So ito nakita nyo, na-connect ko na yan dito sa body ground. Pwede kayo pumili ng ibang grounding point. Okay lang yon. Mas safe yan mga paps kesa dun sa connector tayo mag-ground. So ayan. So para ma-check natin, naka-ground yan, di ba? Ito yung positive nito, lalagay ko sa battery. Tingnan natin kung may detect. So ayan, 11.94 volts. Tayo nyo naman eh. Yun. Okay na yan. So ganito mga paps. Sa ibang Nissan Sentra, ang MAP sensor nila, may tinatawag silang 3-pin at saka 4-pin. Okay? Yan. Taka. Ibig sabihin nun, yung connector niyan dito, yung mga wirings niyan, ay 4. Merong 4, may 3. Sa case nito, 3 lang. Okay? Pero ang makikita nyo dyan, 5 yan. Okay, 5 yung yung pinakabutas niyan. Pero merong 3-pin at saka 4-pin. Halos parehas lang sila ng pag-test ng 4-pin sa 3-pin. Okay? Ang basic na alamin nyo rito, may mga color naman yan eh. Ito may white, may black, at saka may green. Sa iba may red. Sa 4-pin may red. Ngayon ang etong black, obvious naman, basic yan, naka-ground na. Kaya ako pinadi-ground, hindi ko na kinonect dito kasi para safe. So una nating alamin, tatanggalin natin to sa MAP sensor, itong pinaka-connector na to, aalamin natin kung may supply yan. Ito, kung magbabase kayo sa diagram, yung white, dapat battery voltage siya makukuha natin dyan. Okay? So ito siya, yung kulay white, sundan nyo lang yan dito, ito siya. Okay? Yan. So, ang gagawin ko ngayon dito mga paps, i-on ko yung switch. On lang hindi umaandar yung makina. On. So, ayan. Sa scanner ko may nakukuha na akong 11.44 volts. Yan, 11.44, 36 na nakikita nyo naman eh. Tignan natin kung ilang volt tayo nakukuha natin dito. 11.5, yan, nagpa-fluctuate siya. So, ibig sabihin yan, yung white, yun yung sa supply. So, alam na natin na good yung supply nitong connector na to. Okay? So, okay mga paps, nakita na natin na okay yung supply niya dito sa white. Nakuha natin yung battery voltage. Ngayon, ang gagawin ko, magko-connect naman ako sa green. Okay? So, simpleng-simple, ang gagawin ko dito. Kukunin ko to sa green. Yan. Tapos, ikukunin ko siya dito sa MAP sensor. So, ayan, nakunik ko na yung partible doon sa green. Yan. Ito, ikukunin ko na to dito. Okay, so kukunin ko yun dyan. Tapos, ang gagawin ko, i-on ko na yung sasakyan. I-on lang. So, okay mga paps, so nakikita nyo, meron siyang nakukuha voltage. 0.36, yan, nagbabago-bago. Kung titignan nyo sa scanner, yan, ganyan din. Meron din siya nakukuha voltage. Okay? So, ang diskarte dyan, dapat less than 1 volts, meron tayong makukuha. Okay? So, ayan, may nakuha tayo. Naka-on pa lang yan. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung testing natin. So, dito natin i-confirm kung may problema yung MAP sensor natin. Naka-stay lang yan dyan mga paps. Tapos ito, tignan nyo, naka 0.36 yan, saka 0.36 volts. Ngayon, papaandarin ko yung makina. Okay, dapat ang voltage na makukuha natin dito, naka-idle lang siya mga paps, naka-neutral or naka-park, patay ang aircon. Ang voltage na makukuha natin dapat dito ay 1.0 to 1.7 volts. Okay? So, ang gagawin ko, start ko na yung makina. So, start ko na itong makina mga paps. Yan. So, ayan, nakita nyo? So, may nakukuha akong 1.4. Ayan.
1.36. Yan, meron din ako nakita kukuha dito. Okay, so nakita nyo 1.29, 1.33. Dapat dyan ang value niyan is 1.0 hanggang 1.7 na naka-idle. Patay ang aircon, tapos naka-park or neutral lang siya. Okay, so ayan siya. 1.0 hanggang 1.7 volts na idle yan mga paps. Tapos ganito gagawin natin para matest natin talaga kung good siya. Dapat kapag nasa 2,500 RPM tayo, ang voltage niyan maglalaro sa 1.5 hanggang 2.4 volts. Okay? So 1.5 hanggang 2.4 volts kapag around 2,500 RPM. So tignan natin ha. Nakikita nyo yan, di ba? Nakita nyo naman yung RPM. Tataas ko, gagawin kong 2.5. So kung napansin nyo, pumalo siya sa around 1.8 volts ng around 2,500 na RPM. Ulitin ko ulit ha. So, isa sa mga diskarte rin sa pagtetest nito, halimbawa, nakita nyo na yung voltage, di ba, na setup nyo na yan. Tapos nun, ina-accelerate nyo, ang nangyayari sa map sensor na voltage, hindi siya tumataas, steady lang siya, as in talagang walang galaw. Yun mga paps, sira na yung map sensor nyo. Tandaan nyo mga paps, ito, additional info lang to, confirmation lang to, kung talagang sira na yung map sensor nyo. Nakuha nyo yung code. May pagkakataon kasi na hindi nakukuha yung code eh. Lalo na sa ibang sasakyan, hindi nakukuha code, hindi lumalabas sa scanner. Kaya ginagawa tong method na to, yung voltage checking. Okay? So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to, in case na i-check nyo, i-confirm nyo kung talaga may problema yung map sensor. So okay mga paps, additional information lang. Ito kasing map sensor na to, 3-pin to, 3-wire. Yung sinasabi ko, may ibang map sensor para sa sakyan na to na 4-wire. Ayun, white, red, green, black. Dito kasi, white, black, saka green. So, walang red. Sa pag-test nun, di ba kanina nung tinest ko to, battery voltage, kapag mayroon siyang color red, sa pag-check nun, halimbawa naka-ground na yung, yung sasakyan niya, tapos i-check nyo na yung pinaka red, dapat ang voltage nun, approximate nasa around 5 volts. Okay? So, yun, optional yun sa mga merong 4-pin na map sensor. Pero halos same lang yung procedure. Magpo-focus lang tayo dun sa kung gumagalaw ba yung voltage siya habang ina-accelerate natin. At kung namimit niya yung requirements ng tamang voltage sa particular na RPM. Okay? Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.